Ni hao! Welcome to Taiwan, kung saan mamamasyal tayo sa iba't ibang lugar dito sa Taiwan. Today is Tuesday, day 3 namin dito sa Taiwan, and as usual malamig pa din. For today pupunta kami ng Ulay District later. Hindi na siya part ng Taipei. But before that, breakfast muna kami dito sa McDonald's. Love ko to. Okay, tapos na kami mag-breakfast sa McDo. And ito, naglalakad na ulit kami. Umaambon na naman. Mula dito sa Ximending Station, sasakay lang kami ng Green Line papunta doon sa pinakadulong part ng Green Line. And mula doon, magbabas na papuntang Ulay. Mga 30 minutes lang naman daw yung biyahe sa train, tapos nun babiyahe ng bus. Hopefully by 9 a.m. Nasa Ulay na kami. And ito ang itsura ng Ximending kapag ka umaga. Ito yung magulo pagkagabi, yung madaming tao. Pero ngayon ganyan siya. Okay, after ng mga 20 minutes train ride, nandito na kami sa pinakadulong station ng Green Line. Nag-aantay kami ng bus ngayon. Ito yung magiging palatandaan nyo. Dapat kita nyo yung KFC na yan. May bus stop dito. Dito dumadaan yung mga bus na paulay. Okay, after 30 to 40 minutes sa bus ride, nandito na kami sa Ulay. Medyo makulimlim, foggy ang weather ngayon kung nakikita nyo. Tapos ito yung magandang nilang ilog. Beautiful. May suspension bridge dito. Okay, dito na kami sa papasok ng Ulay Old Street. Pupunta kasi kami dun sa scenic train ride na binook namin sa Klook. So, more lakad pa. Ito na ang Ulay Old Street. Pagka mga bandang hapon, paggabi, madaming mga kainan dito. Ngayon kasi maaga pa, kaya sarado pa sila. Okay, dito na kami sa bridge over Nanshi River. Yung river na yan ay ang Nanshi River. At sisilong muna kami kasi super lakas ng ulan. At sobrang lamig din dito talaga. Kasi nasa taas na ng bundok to eh. Okay, nakatawid na kami ng bridge and kung mapapansin nyo, madaming cherry blossoms dito kapag spring. Kaya ayan. Tapos ito na yung Ulay log cart. Sasakay kami dyan, papunta dun sa Ulay Waterfalls. Okay, after ng hagdanan, dito na kami sa Ulay log cart station. So papunta yan sa Ulay Waterfalls. Nagbook kami niyan sa Klook round trip. Kakahingal yun. So, picture muna kami bago kami pumunta doon. Okay, start na ng Ulay Scenic Log Train. Right, after ng 5 minutes log cart ride, nandito na kami sa station kung saan makikita mo ang Ulay Waterfalls.
Supposedly, yung log ride na yun, kapag spring, mga cherry blossoms yung dinadaanan nun. Kaya, scenic log train ang tawag sa kanya. Pero kahit walang cherry blossom, super ganda pa din naman nung mga dinaanan namin. So, dito sa Ulay, merong isang coffee shop na pinupuntahan kasi maganda yung view nila ng waterfalls. Actually, dito naman sa taas, maganda na yung view. Pero since umuulan naman, at di pa kami nagkakape, tikman na rin namin yung kape doon kahit na hindi ganun kaganda yung mga reviews online. At sobrang lamig din kasi talaga ngayon. Yung mga nakikita nyo na yan, cherry blossoms na puno yan. Kaya lang sa mga March, April pa sila magbo-bloom. Okay, nandito na kami sa loob ng Ulay Tree Cafe. Medyo pricey yung mga paninda dito pero kasi dito sa upuan na to, yan yung magandang pagpipicturean, nakitang-kita mo yung Ulay Waterfalls. Saka umuulan din sa labas kaya di kami makapag-picture dun sa labas ng maayos. So, since di pa naman kami nagkakape, dito na lang. So, later papanik kami dun sa sa resort doon sa taas, magki-cable car kami. And etong picture spot na yan, bawal umupo dyan. Talagang pang picture taking lang talaga siya. Medyo walang tao ngayon kasi weekdays and umuulan nga. Kaya medyo solo namin tong lugar. Okay. After namin dun sa Ulay Tree Cafe, dito naman kami sa Yunshin Resort, Papanek. Magki-cable car kami. Binok din namin to sa Klook. And medyo madaming pahagdan dito sa Ulay. So kung may kasama kayong senior, huwag nyo nang isama. Hanapin lang namin yung cable car station. Dito yata sa taas. Dito pala sa Ulay, madami ding hot springs dito. So, kung may extra time kayo, pwede kayong magstay dito ng mas matagal and mag hot springs kayo. Lalo na ngayon super lamig. Ang sarap magbabad ng hot spring. Kaya lang wala na kami pera eh. Ito yung Yunshin Resort reception and yung cable car. Yan. Ito yung cable car ticket. 250 NTD, Taiwanese dollars, Monday to Friday. Pag Saturday, Sunday, and National Holidays, 300 siya. Pero binok na namin to sa Klook. So, better din na doon na lang din kayo mag-book. Okay, pasakay na kami. Medyo first time namin makakasakay ng cable car na ganitong kalaki. So, let's do this. Okay, mandar na kami. Medyo standing ovation. Oh, taas. Okay, after ng mga 2 minutes lang or 2-3 minutes na gondola ride or cable car ride, nandito na kami sa taas sa Yunshin Resort. So, ang gagawin nyo dito is maglilibot-libot lang kayo. And merong hagdan na naman na papanikin para mapuntahan yung lake. Pero from here, ayan, kita ulit yung waterfalls. Bakit dito? Dati dito parang may gondola din eh. Kaya lang nawala. So, papanikin lang namin yun, yung hagdan na yun. Pahinga lang muna kami, medyo nakakapagod yung hagdan na yun. Ayun, tignan nyo, ang ganda ng view. Kaya lang umuulan lang talaga, kaya medyo hassle. Okay, at last, we made it. Dito na kami sa pinakataas. And look. Wow. Ito yung tubig na nanggagaling sa waterfalls. Ayan na. Ganda, no?
Tapos yung mga puno na yan, kapag ka spring, lahat ng mga lantang puno na yan, cherry blossoms yan. Super ganda. Mas pwede rin kayo mag-boating. Ay, nakikita niyo yung boat na yun. Pwede rin yan. Pwede na namin gagawin yan. And ito yung pinaka-hotel mismo. Ayan, pwede kayong mag-stay dyan. Pero for now, gusto ko na umupo. Okay, bumaba na kami dun sa resort. Nandito kami ngayon sa Ulay Old Street. Dito kami magla-lunch. Ito yung ila-lunch namin. Si Jello umorder niya. Nako-umorder ako ng tofu. Pero ang dami ding mga tindahan dito. Perfect for the cold weather. Ayun siya. Okay, habang inaantay ang aming order, titingin-tingin ako ng mga makakain dito. May mga fruits. Kaya niyan. Tapos, meron syempre baba milk tea. Di yan mawawala. Ito. Wow. Bili tayo ng isa. Okay, ng ating milk tea. Pang-pitong milk tea ko na to mula nang dumating kami dito sa Taiwan. Ito na ang aming lunch sa isang Taiwanese na parang karinderya dito. Bumili din siya nito, guava na maasim. After nito, pabiyahin na kami pabalik ng Taipei, Taipei 101 and then sa Chiang Kai-shek kami. Okay, we're back in Taipei and makulimlim pa din pero hindi na umaambon. Tapos, dumaan lang kami dito sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Nandiyan siya. Libre lang ang entrance dito. And isa to sa mga pinupuntahan ng mga unang beses sa Taipei. Dito sa kayong Taipei 101. Okay, dito na kami sa mismong loob. And ito yung sinasabi ko. Ito yung National Theater. And sa kabila naman ay ang concert hall. Ano lang siya, super identical silang dalawa. Tapos ito naman yung sikat na pang welcome arc nila dito sa loob. And ito na yung mismong Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ay, kung napapansin nyo, kita yung Taipei 101 sa paligid niya. Okay, nagpunta kami dito sa pinakaunahan ng Chiang Kai-shek. Saan kitang-kita yung arc and Chiang Kai-shek sa loob. Tapos yung dalawang theater sa gilid. Dami ding nagpipicture dito. Sabi na ito, papasok na kami para makita naman namin yung loob nun. Okay, papanik na kami. Medyo umaambon na naman. So, magbabayad dyan ulit kayo mamaya kasi malamig tapos umaambon. And ayan siya. Doon na kami sa loob ng Chiang Kai-shek Memorial Hall.
Ito ang itsura niya. Okay, update. Bumalik kami dito sa Taipei 101 and mababa na yung pila sa Simple Cafe. And medyo mahal, around 450 pesos. Pero for the experience na lang din. Ayan, ngayon pumapanik kami ngayon sa 60th floor. Bilis. Ngayon naman from 60th to 88th floor naman tayo. We're here. Papakita lang namin tong resibo sa in-order namin pero kung nakikita nyo, puro ulap yung sa labas. Okay, we're here. Nasa 88th floor na kami. Ang Taipei 101, ang dating pinakamataas na building sa buong mundo. Grabe, ang taas. Tapos wala pa kami sa pinakamataas na floor. May mas mataas pa na floor kaya lang hindi nakasama dun sa kinuha namin sa cafe. Kung gusto mong mapanik yun, pwede kang magbayad sa Klook, mga 1,000 plus pesos yun. Okay, from Taipei 101, sumakay lang kami ng bus. Tapos dito kami kakain sa Rauhe Night Market. Sobrang haba niya na night market. And isa to sa mga well-recommended night market together with Shilin na pupuntahan namin sa Friday. So, gagawa na lang ako ng video montage ng mga makikita naming pagkain dito. Let's do this!